ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabalitaan ni Lucigo na CEO na si Zoe. Hindi siya papayag na hindi siya makasama sa pag-asenso ni na Morgana at Zoe. Lalabas na siya at aaminin na niya ang totoo. Malapit na ang katapusan ni Moira. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Pinatawag ni Morgana si RJ para kausapin. Nainsulto si Morgana sa mga sinabi ni RJ kaya galit siya. Gusto niyang mawala kay RJ ang pagiging CEO nito. Kinausap niya si Zoe na ituloy pa rin ang kaso laban kay Annalyn. Kahit ginawa na ni Lynette ang kondisyon nila, nahiyain niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-announce nito sa buong Apex. Kilala naman talaga si Moira na hindi tumutupad sa usapan. Gagamitin pa rin ni Morgana ang kasong isasampa kay Annalyn para kay RJ. Nung pumasok si RJ sa opisina ni Morgana, tinanong ni RJ kung ano ang dahilan, bakit siya pinatawag ni Morgana. Nakapag-desisyon na si Zoe na iuurong na niya ang kaso laban kay Annalyn. Nagtaka si RJ, alam niya na may kapalit ito. Sinabi ni Morgana, kailangan mag-resign ka bilang CEO ng Apex. Nagtataka si RJ. Sino ang papalit? Ikaw? Tinuro ni Morgana si Zoe. Siya ang papalit kay RJ bilang CEO. Galit na galit si RJ. Pinahiya na nga nila si Lynette. Ngayon naman, ang posisyon niya ang kukuhanin nila. Ayaw pumayag ni RJ pero pinaalala ni Morgana ang kasong isasampa nila kay Annalyn. Naalala bigla ni RJ ang sakripisyong ginawa ni Lynette para sa anak nila. Naaawa rin siya kay Annalyn dahil masisira ang kinabukasan nito kung sakaling matuloy ang pagsampa ng kaso kay Annalyn. Matagal magdesisyon si RJ dahil pinag-iisipan niyang mabuti. Pinaalala ulit ni Morgana ang pwedeng mangyari kay Annalyn kung hindi papayag si RJ. Maya-maya ay nakapagdesisyon na rin si RJ na isusuko niya ang posisyon niya bilang CEO at ibibigay niya ito kay Zoe, kapalit ng pag-atras ng kaso nila laban kay Annalyn. Kinabukasan, nagpulong ang mga taga-Apex para sa isang mahalagang announcement. Narito ang lahat ng nurse at doktor. Nagpaalam na si RJ sa mga empleyado ng ospital. Bababa siya ng posisyon bilang CEO. Sinabi niya na may papalit na sa kanya. Maya-maya ay pinakilala na ni Morgana ang bagong CEO, si Dr. Zoe Benitez. Nagtaka lahat ng mga nakarinig. Sina Annalyn at Lynette lang ang nakakaalam, bukod kina Morgana at Zoe, dahil sinabi na ito ni RJ sa kanila para hindi na sila mabigla pa. Hindi makapaniwala ang karamihan. Maya-maya ay pumasok na si Zoe. Walang pumapalakpak sa kanya dahil ang karamihan ay kagalit niya. Mga nakasimangot sila at ang iba naman ay nagbubulungan. Nag-speech si Zoe at nagsabi ng mga batas niya. Napatingin siya kay RJ. Nagtama ang paningin nila. Hindi masaya si RJ. Binawi ni RJ ang tingin niya para hindi na magtama ang mga mata nila. Masayang-masaya naman si Morgana. Nabalitaan ito ni Gilbert na tuta ni Lucigo. Agad na tinawagan ni Gilbert si Lucy dahil ang bilin ni Lucy sa kanya ay balitaan agad siya sa anumang ganap kina Morgana. Gulat na gulat si Lucy sa mga paandar ni Morgana. Si Zoe, paano nangyari yon? Wala naman siyang shares. Sabi ni Gilbert, binigay ho ng kapatid nyo. Lahat ng shares niya doon sa doktora. Mautak po talaga ang kapatid nyo, madam. Ano pong plano nyo? Napaisip si Lucy. Gagayahin niya si Morgana sa pamba-blackmail. Gagamitin ni Lucy ang hawak niyang alas para mapasunod niya si Morgana. Babantaan ni Lucy si Morgana na ibigay sa kanya ang ibang shares at bigyan siya ng posisyon sa Apex. Dahil kung hindi, ibubulgar niya ang tunay na katauhan ni Morgana na si Morgana Go ay nagpapanggap lang dahil si Morgana ay si Moira na buhay pa. Napapangiti si Lucy sa mga imahinasyon niya. Samantala, magkakausap si Annalyn at ang mga magulang niya. Humingi ng tawad si Annalyn sa tatay niya dahil sa kanya nawala ang posisyon nito bilang CEO. Pakiramdam ni Annalyn, siya ang dahilan kung bakit maraming hindi magagandang nangyari sa kanila.
Nung isang araw lang napahiya ang nanay niya sa buong Apex. Ngayon naman, hindi na CEO ang tatay niya. Pero pinalakas ni na RJ at Lynette ang loob ni Annalyn. Sinabi nila na kahit ano gagawin nila para kay Annalyn. Dahil ganyan ang pagmamahal nila bilang magulang. Wala silang pinagsisisihan sa mga ginawa nila dahil para ito sa anak nila, para sa kaligtasan niya. Niyakap naman ni Annalyn ang mga magulang at nagpasalamat siya. Sa unang araw ni Zoe bilang CEO ng Apex, paggala-gala naman si Morgana sa ospital. Masayang-masaya siya dahil nasa mga kamay na naman nila ang Apex. Sa paglalakad niya ay nakita ni Morgana, sina RJ, Lynette at Annalyn. Nilapitan niya. Sinira niya ang moment ng pamilya. Plastic niyang binate sina Lynette at RJ. Sabi niya kay Annalyn, "Annalyn, may papagawa sana ako sa'yo." Hindi sumasagot si Annalyn. Nakakunot ang noo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Morgana. "Since wala ka naman ginagawa ngayon, dahil hindi ka naman naka-duty bilang doktor dito sa ospital, uutusan kita na pakilinis lang ang CR sa office ni Zoe." Nagalit si Lynette. Tila sumusobra na si Morgana. Sinaway ni RJ si Morgana. "Morgana, tumigil ka. Hindi gagawin ng anak ko yan. Ipagawa mo yan sa janitor natin dito. Hindi porket pumayag ako na bumaba sa posisyon ay hahayaan ko na lang na apihin mo ang anak ko. Hindi na ako papayag. Tara na Annalyn at Lynette. Umalis na tayo dito." Naglakad papalayo ang tatlo. Si Morgana naman ay nakangiti. Magkausap naman sina Harry at Zoe. Kinongratulate ni Harry si Zoe, pero meron siyang napansin kay Zoe. "Ikaw ang magpapatakbo ng ospital na ito, pero parang hindi ka masaya. Anong problema?" Malungkot na sumagot si Zoe. "Harry, sinaktan ko siya. Yung taong tinuring kong tatay simula nung bata ako. Nakita ko siya kanina. Ramdam ko na nasaktan ko siya. Parang hindi ko na ata matatagalan ang makuha ang posisyon na ito. Sana mapatawad pa ako ni Doc RJ." Inakbayan ni Harry si Zoe bilang pagdamay niya sa ate niya. Samantala, malungkot rin si Annalyn dahil sa mga nangyari sa mga magulang niya. Sinisisi niya ang sarili. Nasa rooftop siya at gusto niyang mapag-isa. Pero dahil masugid siyang hinahanap ni Dr. Kim, natagpuan siya rito. Nilapitan ni Dr. Kim si Annalyn. Tinapik niya ang balikat ni Annalyn bilang tanda na nasa tabi lang siya. Alam ni Dr. Kim na malungkot si Annalyn. Pero tinanong pa rin niya kung ayos lang ba si Annalyn. Sumagot si Annalyn na hindi siya ayos dahil sa maling paratang sa kanya, napahiya ang nanay niya at nawala sa pagiging CEO ang tatay niya. Pakiramdam ni Annalyn, hindi na siya bagay sa Apex. Naiintindihan naman siya ni Dr. Kim. Pinalakas ang loob niya. Sabi ni Dr. Kim, "There is one place that you'll always be welcome, whether you're a doctor or not." Nagtanong si Annalyn kung saan naman ito. Sumagot si Dr. Kim na sa Korea. Sa Korea, welcome na welcome si Annalyn. Napangiti naman si Annalyn. Naging masaya siya. Baka kailangan niya nga ng bakasyon para naman malimutan niya ang mga masasamang nangyari sa buhay niya. Hanggang sa nagtatawanan na silang dalawa habang magkausap. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita pumuli tayo sa mga susunod pang episodes.